Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ngunit ngayoy nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, siya'y Diyos din ng mga Hentil sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya tatanggapin ang mga Hudyo at mga Hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kahabag-habag kayo, ipinagpapatayo pa ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan ay papatay nila at ang iba namay uusigin. Sa gayon, pananagutan ninyong mga nabubuhay sa panahong ito ang pagpatay sa lahat ng mga propetang pinatay mula ng likhain ang daigdig, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng templo. Oo, sinasabi ko sa inyo, kayong mga nabubuhay sa panahong ito, mananagot kayo sa kanilang pagkamatay.
Kahabag-habag kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibang nais pumasok. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na yon, nagsimula na siyang tuligsain ng mga tagapagturo ng kautusan at pariseyo. Malimit nilang tanungin siya tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Woe to you, because you build tombs for the prophets, and it was your ancestors who killed them. So you testify that you approve of what your ancestors did. They killed the prophets, and you build their tombs. Because of this, God in his wisdom said, I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill and others they will persecute. Therefore, this generation will be held responsible for the blood of all the prophets that has been shed since the beginning of the world, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who was killed between the altar and the sanctuary. Yes, I tell you, this generation will be held responsible for it all. Woe to you experts in the law, because you have taken away the key to knowledge. You yourselves have not entered, and you have hindered those who were entering. When Jesus went outside, the Pharisees and the teachers of the law began to oppose him fiercely and to besiege him with questions, waiting to catch him in something he might say.